Kim Chu at Ate Lakam, hindi pa rin nagkakaayos. Fans, todo abang sa pag-follow back nila muli sa isa't isa. Kim Chu, nasa hugot at healing era. August IG story niya, binusisa ng mga fans. Tara, kwentuhan muli tayo. Hello mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Mga ka-trenders, mukhang hindi pa rin tapos ang issue sa pagitan ni Kim Chu at ng ate niya na si Ate Lakam Chu. Kung akala ng ilan pansamantalang tampuhan lang ang nangyari, hanggang ngayon, hindi pa nga rin nagfa-follow ulit ang mag-ate sa Instagram. At dahil dito, mas lalo tuloy na bahala ang mga fans. Kasi 'di ba, hindi basta-bastang bagay ang social media sa panahon ngayon, lalo na sa mga magkakamag-anak na dati ay super close. Tapos bigla na lang cold treatment. Kaya ayun na nga, mas lumalalim ang hinala ng mga fans at may mga nagsasabi na mukhang may mabigat talaga na pinagdaraanan ang Chu sisters. Hindi lang simpleng tampuhan, parang may hugot, may bigat. Kasi knowing Kim and Ate Lakam, kilala sila sa pagiging solid na magkapatid. Yung tipong palaging magkasama sa importanteng moments, lagi rin nagtutulungan sa buhay at sa karera. Kaya nga itong nangyayaring katahimikan ngayon sa pagitan nila, medyo alarming talaga para sa kanilang mga fans. Dagdag pa dyan, si Kim napapansin talaga ng marami na mabigat na emosyon talaga ang dinadala these past few days. Yung recent post niya sa social media na may caption na, "It's been a ride lately and not the fun kind." Aba, hindi yan ang usual Kimi na kilala natin. Sanay kasi mga supporters niya na laging may ngiti, laging kalmado, laging positive ang vibes. Kaya na makita nilang parang low-spirited siya, di maiwasang mag-alala. May ibang ang fans na nagkukumpirma talaga na ito nga raw ang reason kung bakit medyo low-key si Kim ngayon sa mga latest ganap niya. Yung dating all-out sa mga behind the scenes, ngayon parang tahimik. May ilan ding nakapansin na hindi siya ganun ka-active lately sa pakikipag-interact sa kanyang mga fans. Yung mga komento online, iisa lang ang tono. Nalulungkot talaga sila. Hindi lang dahil sa posibleng conflict sa pamilya, kundi dahil ramdam nilang naaapektuhan talaga si Kim Chu. Ang dami nga sa kanila, naghahanap lang ng kahit kaunting sign na okay si Kimi. Kahit isang post lang na medyo happy para mapanatag ang loob nila. May mga haka-haka na baka may kinalaman ito sa mga personal na decision ni Kim lately. Mapa-career, family, or personal growth. Lahat ng possibilities iniisip na ng kanyang mga fans. Pero sa totoo lang, hanggang ngayon, wala pa rin tayong malinaw na sagot. Walang statement, walang clue. Puro speculation lang talaga. Pero ang nakaka-touch, grabe pa rin ang support ng mga fans. Sa dami ng mga comments, halos lahat ay nagsasabing sana maayos na nila ito at sana magkaayos na si Kim at si Ate Lakam. Nakaka-proud din kasi makita kung gaano nga ka-invested ang mga tao, hindi lang sa karera ni Kim kundi sa personal niyang well-being. At sa totoo lang, hindi naman talaga unusual ang ganitong tampuhan sa magkakapatid, 'di ba? Lahat tayo dumaan dyan. Pero syempre kapag public figure ka, lahat ng kilos mo nakikita at pinipintasan. Kaya kahit simpleng bagay lang, lumalaki. Ngayon, todo abang ang mga fans. May iba pang ang nagsasabi na araw-araw nilang chine-check kung may follow back na nagaganap. Yung tipong kahit simpleng like ng isa sa post ng isa, pang good vibes na agad yon para sa kanila. Kaya sa mga nagmamahal dyan, kina Kim Chu at Ate Lakam Chu, ang wish lang talaga ay peace of mind at reconciliation. Kung ano man yung pinagdaraanan nila, sana matapos na, no? Kasi mas masaya kung buo ulit ang Chu sisters. Yung dating vibe na walang issue. All love lang. At syempre, umaasa pa rin ang lahat na sa susunod na update, hindi na tungkol sa tampuhan kundi sa pag-aayos at pagkakabati na nilang dalawa. Next topic naman tayo mga ka-trenders. Eto na nga ang latest update mula kay Kim Chu. At yes, nag-post nga po siya sa Instagram story niya ng isang collage ng mga nangyari sa kanya nitong first week of August. Para siyang mini life recap at syempre tayong mga Marites with a heart, hindi natin pinapalampas yan. Unang tingin mo pa lang sa collage, ang dami mo na agad mapapansin. Parang roller coaster yung week ni Kim. May halong self-care, work, pahinga, bonding at syempre konting hugot sa buhay. Simulan natin dun sa unang bahagi ng collage. Yung part kung saan naka-workout outfit siya. May nakalagay pa na text na parang life lesson tungkol sa hard workouts, difficult books, uncomfortable conversations at taking risks. Hindi na lang puro good vibes ang pinapakita niya. Mas raw, mas real, mas grounded. Kaya yung mga fans napansin na rin na parang mas seryoso siya lately, mas focused at mas intentional sa mga ginagawa niya.
Makikita mo rin doon na talagang tinutodo niya ang self-improvement. Kung dati puro good vibes lang ang nakikita natin sa kanya, ngayon may lalim na rin yung mga pinupost niya. Kaya yung ibang fans napakomment na parang iba na nga ang Kimi ngayon, mas intense at mas totoo. Tapos lipat tayo sa next frame. Nandun nga ang full spread ng pagkain. Grabe, feast levels. May barbecue, lumpia, fried chicken at syempre may red cups pa. So baka may konting salo-salo o get together to, no? Posibleng family banding or catch up night with friends, lalo na sa set nila ngayon sa upcoming serye nila na The Alibi. Yung tipong kahit anong pagod mo, masaya pa rin basta may kainan at tawanan. May kasunod namang photo na medyo chill. Gabi na, may view ng dagat or ilog, may street lamp at may mga ilaw sa background. Tahimik yung vibe, parang moment of peace. Baka ito na nga yung me time ni Kim pagkatapos nga na mahabang araw niya at work. Alam mo yung vibe na gusto lang tumingin sa malayo at mag-isip. Ganun na ganun yung feels ng shot na yon. Tapos eto na, medyo unexpected. May photo siya na nasa parang dorm style room. Yung bed may kurtina, parang shared space, may net din sa itaas, tapos si Kim nakahiga sa kama, naka-face up. Ang daming nang hula kung bakit siya nandun. Yung iba, iniisip baka may training, workshop, o baka simple staycation lang sa isang bagong lugar. Pero ang common takeaway ng mga fans, mukhang hindi easy ang week niya. Yung tipong madaming nangyari emotionally at physically, kaya pahinga rin kapag may chance, Kimi. Meron ding photo na isang private looking space si Kim, may kortina parang waiting area. Mukhang nasa clinic or wellness center siya. Baka nagpapagamot, nagpapatherapy, o simpleng nagpapahinga lang. At syempre, kapansin-pansin din yung photo ng brown leather bag na classy ang dating. Alam nyo ba, yan ay mula sa House of Bunny Philippines, ang sariling ang negosyo ni Kim. So kahit busy siya sa mga personal na ganap, tuloy pa rin ang pag-manage niya sa kanyang brand. Nakakabilib, 'di ba? Work-life business balance in action. Yung mga comments ng netizens sa buong post, halos pare-pareho nga ang sinasabi. Marami ang nakarelate sa pagiging totoo ni Kim sa mga pinapakita niya ngayon. Hindi lahat curated, hindi lahat masaya. Pinapakita niya rin yung pagod, yung tahimik na moments, at yung mga simpleng bagay na nagpapasaya sa kanya. Yung iba nga, humanga kasi may pinagdaraanan man si Kim, tuloy pa rin siya sa routine niya. Workout, reading, work, at syempre, hindi nakakalimutang magpahinga at makipag-bonding. Sabi ng marami, kitang-kita sa mga posts niya na she's choosing growth kahit mahirap. So ayun mga ka-trenders, mukhang full of meaning talaga ang first week of August para kay Kim Chiu. Hindi man siya magsalita ng diretso tungkol sa mga nararamdaman niya, ramdam na ramdam mo sa mga pinopost niya kung ano yung pinagdadaanan at pinipili niya ngayong landas. Hindi madali, pero tuloy lang ang laban. Kaya ayan mga ka-trenders ha, yan ang ganap sa unang linggo ng Agosto ni Kim Chiu. Tahimik pero malaman, simple pero may lalim, at habang patuloy siyang gumagalaw sa sariling pacing niya, todo support lang tayo mula sa sidelines. Tuloy lang tayo sa pag-abang ha kung anong kwento pang ibabahagi niya sa mga susunod pa na araw. And there you go mga ka-trenders, dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-comment, mag-like, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Kita-kits po sa susunod na video. Paalam!